Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lizelle. 31 taong gulang. May asawa na po ako. Kaya po ako nagbaka sakali na sumulat sa channel mo, Miss Callie, dahil sa isang kwento na matagal ko nang gustong ilabas pero hindi ko magawa dahil sa hiya at konsensya. 7 taon na kaming kasal ng mister ko. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan niya. Mabait siya, responsable at walang bisyo. Wala akong masasabing masama sa kanya. Kung tutuusin, maayos ang buhay namin. Simple lang din at walang gulo. Pero may isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Yun ay yung hindi namin pagkakaroon ng supling ng asawa ko sa ilang taon naming pagsasama. Hanggang sa nagsawa na lang siya sa akin sa kama. Hindi ko alam kung bakit. Ilang beses na kaming nagpa-check up pero wala namang problema. Sabi ng doktor, hintay lang daw at baka stress lang yung isa sa amin. Pero habang tumatagal, parang unti-unting may nawawala sa amin. Yun ay yung pag-asa na magkakaroon pa ng anak. Simula noon, mas naging busy pa ang mister ko sa trabaho. Driver nga pala siya ng delivery truck, kaya madalas wala sa bahay. Kapag nandyan man, pagod na pagod to. Minsan kahit magkatabi kami, pakiramdam ko mag-isa pa rin ako. Minsan nga, naligo ako at nagpaganda para sa pagdating niya. Pero nang yumakap na ako sa kanya, tinulugan na lamang niya ako. Inis na inis ako noon. Kaya ang nangyari, para tuloy gusto kong maghanap ng haplos ng ibang lalaki. Hindi lang kasi isang beses nangyari yun, Miss Callie. Paulit-ulit na lang. At habang tumatagal, lalo akong nagiging uhaw sa kama. Kaya kapag may pagkakataon, umuwi na lang ako sa probinsya para dalawin ang mga magulang ko para makalimutan ang mga ganoong bagay. Doon ako nakakabawi at nawawala ang mga problema ko sa isip ko. Bali 2 oras lang naman ang biyahe, kaya hindi ganon kamahal ang pamasahe. At di ganon kapagod ang biyahe. Pero nang minsang sumakay ako ng bus papuntang probinsya namin, may nakilala akong binatang konduktor. Una ko siyang napansin dahil sa manly na boses niya. Lalaking lalaki talaga at buo ang tono. Isa pa may itsura ang binata. Maganda rin ang katawan nito at may tattoo ito na ahas sa leeg patungo sa katawan nito. Doon ako napalunok. At nakakahiya man aminin, unang beses akong napatitig ng ganun katagal sa isang lalaki. Simula nung maikasal ako. Bayad po. Saan po kayo bababa, ma'am? Napaiwas ako ng tingin sa kanya nang tanungin niya ako bigla. Nang ibalik ko ang tingin ko sa kanya, isang binatang nasa late 20s sa tansya ko ang bumungad. Gwapo talaga to at moreno ang balat. Matangkad. At may ngiti ito na nakakatunaw para sa mga babae. At feeling ko pa nga noon, magaling siya pagdating sa kama. Sinabi ko agad kung saan ako pupunta. Hanggang sa magkaroon kami ng kaunting pag-uusap. Dun ho pala kayo. Sige ho, mag-iingat kayo. Medyo malubak dun sa lugar na yun. Sabi niya pa habang inaabot ang sukli. Gumiti naman ako at sinabing, sanay na ako kuya. Na tila ba nagpapakyut pa ako ng oras na yon. Simula noon, di na siya mawala sa isip ko sa tuwing pupunta ako sa amin. Gusto ko nga dapat siya ulit ang konduktor sa bus na masakyan ko. Pero siguro nga, lapitin ako sa tukso. Dahil muli kaming nagkasabay nang minsang umuwi ako ulit ng probinsya makalipas ang 1 buwan. Mukhang madalas po kayong umuwi ng probinsya niyo, mama. Sabi niya minsan kahit di ko naman siya kinakausap. Oo kuya, dinadalaw ko kasi ang parents ko. Sagot ko. Mabuti ho yan, ma'am. Ikaw, ilang taon ka na pala na nag-work dito? Sabi ko na may halong lambing sa boses. 5 taon na rin po. Mahirap din pero sanayan na lang. Habang tumatagal, mas napapadalas ang usapan namin. Hindi lang simpleng tanong at sagot.
Minsan nagtatanong na rin siya tungkol sa buhay ko. May pamilya na po kayo? Tanong niya minsan nung medyo wala ng pasahero ang bus. Meron. May asawa na ho ako, kuya. Napakamot siya sa ulo niya nang marinig yun. Ganun ba? Akala ko kasi wala eh. Bakit naman? Wala lang. Hindi po kasi halata sa itsura. Parang dalaga pa kayo. Parang bigla tuloy akong naging conscious sa sarili ko nung time na yon. At may part sa akin na parang kinilig. Simula noon, mas naging aware na ako sa kanya at sa sarili ko. Isang beses, halos wala ng pasahero noon. Gabi na at mahaba pang biyahe bago pa ako makarating sa lugar namin. Maya-maya nagulat ako nung lumapit siya sa kinauupuan ko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi po kayo nahihilo? Hindi naman, sanay na ako sa biyahe. Umupo siya sa bakanting upuan sa tapat ko. Ngumiti ako. Ikaw, hindi ka ba napapagod? Napapagod din pero sanayan na lang din talaga, ma'am. Napatango ako at maya-maya, natahimik kami pareho. Tila parang may gusto kaming sabihin sa isa't isa pero pareho kaming nagpipigil. Lagi po pa kayong umuwi sa probinsya nyo? Tanong niya. Pag may time lang, ikaw hindi ka ba umuwi sa probinsya nyo? Wala po eh. Parang dito na po kasi ako nakatira sa bus. Wala na rin po akong masyadong inuuwian. Napatingin ako sa kanya dahil malungkot sa boss niya nang sabihin niya yon. Bakit naman kuya? Mahabang kwento ho. Sagot niya sabay ngiti pero ramdam kong may tinatago siya. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong malaman. At doon ako natakot kasi alam kong hindi na normal yung nararamdaman ko para sa binata. Simula noon, sa tuwing sasakay ako ng bus, tila hinahanap ko na siya. Kapag wala siya, parang may kulang sa biyahe ko. At kapag ando naman siya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. At kahit alam kong may asawa ko, may bahagi sa akin na unti-unting bumibigay sa isang lalaking hindi ko dapat pagtuunan ng ganun. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi, pauwi ako ng probinsya. Madilim na noon at kakaunti lang ang pasahero ng gabing yon. Pag-akyat ko ng bus, siya agad ang bumungad sa akin. Ma'am, long time no see. Ginabi kayo ngayon ha? Dagdag pa niya. May inasikaso kasi ako kuya eh. Sabi ko sabay ngiti. Tumango siya. Buti po nakahabol pa kayo. Oo nga eh. Ngumingiti kong sabi. Hindi ko alam kung bakit pero ng gabing yon, ramdam kong may mangyayaring hindi ko inaasahan. At kahit alam kong mali, tila hinihiling ko pa na sana mangyari nga. Dito po kayo, ma'am. Sabi niya habang tinuturo ang bakanting upuan sa bandang likod. Sumunod naman ako. Di na ako nag-isip ng masama sa kanya. May balak man siya, wala na akong pakialam. Maya-maya, tahimik lang ako habang nakaupo. Pero ang gulo ng isip ko noon. Pinipilit kong kumalma. May asawa ka na, Rizel. May asawa ka. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Ilang minuto ang lumipas, lumapit siya. Bayad ho, ma'am. Inabot ko ang pera. Pero hindi ko maiwasang magtama ang mga mata namin. Pagkaabot ko, nagdikit ang balat namin. Para akong nakuryente ng oras na yon at biglang nag-init ang mukha ko. Okay lang po kayo dito sa likod? Tanong niya bigla. Oo naman. Ewan ko pa bakit dito mo ako pinaupo wala naman tao at maraming bakante. Sagot ko, pero tila kinikilig ang boses ko ng oras na yon. Nakinakabahan din. Napakamot ulo na lamang to. Tsaka umupo siya sa bakanting upuan sa harap ko. Umarap siya sa akin. Hindi naman bawal siguro sa kanila yon kasi halos kalahati ng bus walang nakaupo. Gusto ko po sanang makausap kayo Parang tahimik niyo po kasi ngayon. Sabi niya ng pabulong. Ganun ba? Usap lang ba talagang gusto mo? Biro ko sa kanya. Bakit? May iba pa po ba kayong gustong gawin? Biro niya rin. Napatawa na lamang ako ng mahina. Naku, ikaw Ngumiti siya at bigla kong nailang. Ma'am?
Tawag niya ulit. Lizelle na lang ang itawag mo, kuya. Bigla kong sabi. Napahinto siya. Sigurado kayo? Tumango ako. Oo naman. Ang formal kasi ng ma'am eh. Sige, Lizelle. Ibang pakiramdam ko nung tinawag niya ang pangalan ko. Parang biglang naging mas close kami. Ako nga pala si Kevin. Sabi niya. Alam ko. Sagot ko. Napakunot noo siya. Paano niyo nalaman? May name tag ka eh. Sabay turo ko sa polo niya. Natawa naman siya. Oo nga pala. Lizelle. Tawag niya ulit. Bakit? Pwede bang magtanong? Depende. Masaya ka ba? Napahinto ako sa tanong na yon. Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Hindi ko rin agad yon nasagot. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Madalas ko kasing mapansin parang malungkot ka. Napatingin ako sa bintana. Wala na akong makita kundi ilaw ng daan. Normal lang naman siguro yun. Lahat naman may pinagdadaanan. Sagot ko. Totoo pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Napalingon ako sa kanya agad. Nakatingin lang siya sa akin ng seryoso. May asawa ko, Kevin. Bigla akong sabi. Parang pinutol ko ang sarili kong damdamin para sa kanya. Tumango siya. Alam ko. At hindi maganda yung ganito. Anong ganito, Lizelle? Tanong niya. Hindi ako nakasagot nung oras na yun. Dahil hindi ko rin alam kung anong tawag sa paghawak niya sa kamay ko. Maya-maya, bigla siyang tumayo. Sandali lang, Lizelle, iikot muna ako. Tumango na lang ako nung oras na yon. Pero habang naglalakad siya palayo, parang nangihinayang ako. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko nung time na yon. Pero makalipas ang ilang minuto, lumapit ulit siya sa akin. Lizelle, tawag niya. Bakit, Kevin? Pwedeng makipagkaibigan sa'yo. Kaibigan? Ulit ko. Oo. Wala namang masama dun, di ba? Alam kong hanggang dun lang dapat. Hanggang kaibigan lang. Pero bakit parang hindi sapat yun? Parang di ako makontento. Okay lang. Sagot ko sa huli. Ngumiti siya. Salamat. At umupo ulit siya sa harap ko. Pero mas relax na siya ngayon. Isang oras ang nakalipas na dumaan ang bus sa mas madilim na parte ng daan. Halos wala ng ilaw. Kakaunti na lang din ang pasahero nung oras na yon. Maya-maya nakaidlip ako ng ilang sandali. At nagulat na lang ako nang dumapo ang isang haplo sa bewang ko. Pababa sa hita ko. Nang lingunin ko kung sino, si Kevin pala. Sobrang dikit niya na sa akin ang oras na yon. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako agad nakatanggi sa kalokohan niya. Lalo nang ilapit niya ang mukha niya sa akin para halikan ako. Pero malas lang niya nang biglang may pumara na pasahero sa harapan namin. Naimasmasan kami pareho. Agad siyang tumayo at inalalayan ang pasahero pababa. Simula nun alam ko na, hindi na to simpleng pagkakaibigan. May halo na tong tukso at pagnanasa. At ang masakit, alam kong ako mismo ay hinahayaan siyang mapalapit sa akin. At doon ako tuluyang natakot. Dahil alam kong hindi na ako o hindi ko na makokontrol ang sarili ko sa susunod. Sa mga sumunod pa na linggo, mas naging madalas ang pag-uwi ko sa probinsya namin. Hindi ko na rin maitago sa sarili ko, hindi lang para sa magulang ko ang biyahe ko. Para na rin sa kanya. Kay Kevin. Sa tuwing sasakay ako, parang automatic na hinahanap ko siya. At kapag nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng bus, gumagaan ang pakiramdam ko. Lizelle, dito ka ulit. Sabi niya minsan habang tinuturo niya ang paborito kong upuan. Napangiti ako. May reserve seat na pala ako ah. Para sa'yo meron. Sagot niya. Nang magtagal ang biyahe, kakaunti na lang ulit ang pasahero. Halos tahimik na ang lahat. Karamihan tulog na. As usual, doon siya lalapit sa akin. At lumapit nga siya at bumulong. Parang pagod ka ngayon ah. Tanong niya. Oo, ang dami ko kasing ginawa sa bahay kanina.
Sagot ko naman. Umupo siya sa tapat ko gaya ng nakasanayan. Tulog ka muna, gisingin kita pag malapit na. Sabi niya. Napailing ako. Hindi ako makatulog sa bus. Ngumiti siya. Subukan mo lang. Tumango na lang ako nung oras na yon. At isa pa, parang komportable na kami sa isa't isa. Kevin, tawag ko. Bakit, Lizelle? Bakit ang bait mo sa akin? Napatingin siya sa akin ng seryoso dahil sa tanong ko. Kasi gusto kita. Napahinga ako ng malalim. Alam mo namang may asawa ko, di ba? Alam ko. So hindi ka ba natatakot? Sa totoo lang, oo. Sagot niya. Pero bakit tinutuloy mo pa rin, Kevin? Tahimik siya sandali bago sumagot. Dahil yun din ang nararamdaman ko. Napailing ako ng oras na yon at napahawak sa aking sentido. Ilang minutong lumipas, mas lumalim pa ang gabi. Mas kumonte ang tao. At halos kami na lang ang gising sa bus. Lizelle, mahina niyang tawag. Masaya ka ba talaga sa kanya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, Kevin. Pagkarinig niya noon, bigla siyang tumayo at lumapit ng kaunti. Hindi naman sobrang lapit pero sapat para mahawakan namin ang isa't isa. Alam mo, kung iba lang ang sitwasyon, huwag mo nang ituloy. Putol ko agad. Bakit? Dahil alam nating pareho kung saan pupunta to, Kevin. Nang gabing yun, hindi na kami masyadong nag-uusap pa. Pero ramdam ko ang bawat sulyap niya. Ramdam ko ang bawat galaw niya. At mas lalo akong naguluhan. Pagdating sa terminal, ako na lang ang natirang pasahero. Doon muli siyang lumapit sa akin. Andito na tayo, sabi niya. Tumayo ako, pero parang mabigat ang mga paa ko. Pagkababa ko, hindi ako agad umalis. Bagkus, humarap ako sa kanya. Kevin, tawag ko. Bakit, Lizelle? Hanggang dito na lang tayo. Sana maintindihan mo. Parang hindi niya inaasahan na sasabihin ko yon sa reaksyon niya. Anong ibig mong sabihin, Lizelle? Hindi na ako ulit sasakay kasama ka. Sabi ko, hindi ko kayang sirain ang buhay ko. Dagdag ko. Lizelle, mahina niyang sabi. Salamat. Sa lahat. Putol ko. Hindi ko na siya hinintay magsalita. Umalis na ako. Habang naglalakad ako palayo sa bus, ramdam ko na parang may naiwan sa akin doon. Hindi ko na napigilang umiyak. Kasi kahit walang nangyari sa amin, alam kong may nangyari sa puso ko na hindi ko na mababawi. Lumipas ang mga linggo. Hindi na ako sumakay sa bus na yon. At hindi ko na siya nakita ulit. Minsan napapaisip tuloy ako, kumusta na kaya siya? Naalala niya pa kaya ako? O tulad ng biyahe, dumaan lang ako sa buhay niya. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang tanong, kung hindi ako umalis, ano kayang nangyari sa amin? Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Miss Callie. Lubos na umaasa, Lizelle.